Good day, everyone. We are the student of Camiguin Polytechnic State College, taking Bachelor of Science in Agroforestry. Today, we were tackled about the mechanized farming and rural livelihoods. So here's the question. How does mechanized farming improve productivity and reshape human well-being? So, naatay gipanghimo nga mga machines like tractors, threshers, and harvestors. This machine can help mapadali, can make our work easy ug pas-pas. Because of this technology, it can solve problem like low productivity and can boost our kanang productivity. Dayon, human flourishing near or means healthy life, food security, o stable ang livelihoods. Because ang human flourishing can help farmers to what I said to easy their works. And at the same time, human flourishing also is napod siya mga kuan kay dili kuan kay kay maka-reshape bitaw sila sa kanang like sa mga traditional farming muna siya ang one of sa iyang mga um luck bitaw kay maka kuan siya sa kuan farmers works and rural areas. So number 2 is What the social economic impact of those mechanized farming create, and how those show the technology paradox. Mechanized farming show that idea of technology paradox, meaning technology can solve problem but also create new challenging. Mechanized farming reduce labor demand because mechanized can work faster than human. Nagatabang kini sa farmers nga mas sayon ug paspas nga trabaho sa uma. Pero naapoy siya negative effect. Some rural workers may lose seasonal job because mechanized replace manual labor. Nakatabang kini sa economy ug uban sa pamilya nga nagsalig lang sa farm work. It's also explained that mahimong naay inequality because large farmers must dali maka-afford sa machine. Naay inequality kayo. From state perspective, machine compared from small farmers. From state perspective is not only about productivity, it also affect people, society, and communities. So basin helpful ang mechanized farming na naay gihapon sa social ug economic challenges. Na. So, how can agricultural modernization support productivity and community well-being? So, in this study, so the question is, kini unsay mahimo sa modernization sa technology para suportahan ang productivity aron mahimong magmalambuon ang pagpanguma sa mga farmers. Yes, tinuod na siya nga there is a big help sa mechanization for innovation. And then ang trabaho sa mga farmer is malis nila ang labor, and then as I've said nga istorya na nako nga which is ang ilang work which is man's work easier and faster, and then ang ilang productivity, ang ilang yield tungod sa mechanization like for example tractor, so dili siya manual, so dako kasi kalabutan og epekto sa farmer. But ang question is kinsa man ang makadali-dali og access ani makabenepisyo. So katulad yung mga large scale farmer.
katong mga gagmay lang nga mga mag-uuma is mga marginalized or indigenous, dili gid sila dito maka palit ani nga mga equipment kay mahal man. And then dili pod ingon nga ang kaning sa modernization ang focus sila is ang productivity, but also ang nagprotektar po sila sa farmer nga unsaon sa mga farmer pod nga dili pod sila nga mahimong alaot sa kolehian. So like for example, paradox. So nagdala na siya og sulbad sa usa ka problema, but also po nag-create po na siya og problem. Pananglitan, na siya tractor, so through tillage ang yuta mapulverize kini sa maayo para nga mahimo siyang productivity o mafertile siya para nga kada sa tamnan sa mga crop. But usa na siya nga makahimo og degradation sa yuta, and then mapulverize sig maayo, so ma-prone na siya sa erosion. So munay mga challenges nga gi-face pud sa uban nga mga farmer. And then some of them nag-create pud sila mga training seminar for the new techniques. Kung unsaon nila paggamit ang mechanization nga na sila idea or knowledge nga ilan ni siyang magamit og maayo. Kay kung dili po nila ni kabalo sila mo gamit, wala sila knowledge ani, dili sila mag-attend or mag-create og mga training seminar, so mahimo gyapong wala gyapoy kuan, wala gyapoy output kay dili man sila kabalo. And then sa conclusion ani is need gid kaayo ang kuan, ang technology sa innovation, kay until now daghan gihalos na gid tanan gagamit og mga equipment para sa farming, mga mechanized farming. So sadto sila nga ang ato ang traditional farming is na man naman siya kawala, labi na gitong ato ang mga seeds na to nga mga native wala na, so nangapulihan na siya o mga GMO, mga hybrid, so nawala na ang ato ang traditional. And then sa pagkakaroon pod tanan-tanan pod, no, all of the farmer is nagsalig na gid sila sa mechanization. Then wala na gid sila niingon nga naapa sila lain nga naapa sila idea. So kung ma-failure ang mechanization, so wala na gid sila kibali mga 90 to 80% kibali nagkuha na gid sila sa mechanization, kibali gisalig na gid nila ang tanan, which is nga kini siya nga practice is dili makaingon ta nga dili gid sa maingon nga sustainable agriculture, kay dapat na siya nga balance. So dili na nato kayo i-focus sa usa ka kawe, kung dili unta naa pa gid unta ni siyang mga ginamangay, kung mapilyo ang isa naa patay kadaganan lain o idea nga mahimo. That's all. Thank you. So that is the mechanized farming and rural livelihoods. Thank you for watching, guys.